Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sky. Ang kwentong ito ay naglalaman ng aking totoong kwento. Gusto ko itong ibahagi para ipaalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa yaman o sa dugo, kundi sa mga taong handang magsakripisyo at manatili sa tabi mo kahit talikuran ka ng buong mundo. Gusto kong iparamdam sa bawat pusong nag-iisa ngayon na ang bawat sugat na dulot ng pagtataksil ay may katapat na liwanag. Basta't matuto tayong lumaban at magtiwala sa plano ng may kapal. Umalis ka na rito at wag ka nang babalik kung ipapahamak mo lang itong pamilyang ito dahil sa batang yan! Nanginginig ang buong katawan ni Sky habang mahigpit na nakakulong sa kanyang mga braso ang isang sanggol na nakabalot sa manipis na lampin. Ang sanggol na napulot niya sa gilid ng kalsada kanina matapos silang mamalengke ng kanyang ina. Sa tabi ng kanyang mga magulang ay nakatayo ang boyfriend niya na si Marco. Si Marco ay isang kilalang businessman sa lungsod. Imbes na ipagtanggol siya, malamig at puno ng pandidiri ang tingin nito sa kanya habang inaayos ang kanyang mamahaling suit jacket. Sinasamba ng pamilya ni Sky si Marco dahil sa yaman nito. Kaya naman maging sila ay tinataboy si Sky ngayon dahil lamang hindi natutuwa si Marco sa pagsuway ni Sky sa kanya. Napakataas ng pangarap ko para sa atin, Sky. Mas gusto mo ba talagang sumayin ako? Marco, buong buhay ko kinokontrol mo na. Hindi na nga ako nagtatrabaho tulad ng gusto mo. Lahat ng gusto mo sinusunod ko. Hayaan mo naman ako magdesisyon ngayon. Saka, hindi ka ba naawa sa batang to? Gusto mo bang hayaan ko na lang siya sa kalsada? Wala akong pakialam sa batang yan. Pwede mo namang dalhin yan sa autoridad, pero pinipili mo pang magpakabayani. Hindi naman tayo sigurado kung maalagaan siya doon, Marco. Hindi ako magiging ama ng isang batang napulot mo lang. Ayaw ko ngang magkaproblema. At kayo. Balig ni Marco sa mga magulang ni Sky. Asahan niyong babawiin ko ang lahat ng shares at tulong na ibinigay ko sa negosyo niyo. Dahil sa tindi ng takot na mawalan ng mayamang investor, hindi na nag-atubili ang ama ni Sky na itulak siya palabas ng gate habang galit na galit ang mukha nito. Umalis ka na muna, Sky! Huwag mo kaming idamay sa katigasan ng ulo mo! Bumagsak ang mabibigat na patak ng ulan kasabay ng marahas na pagsasara ng pinto sa kanyang mukha. Yakap ang sanggol na nagsisimula na ring umiyak dahil sa lamig. Naglakad si Sky paalis bitbit ang sugat ng pagtataksil ng sarili niyang mga magulang. Ganito naman palagi. Palagi silang kumakampi kay Marco. Sa tuwing nagagalit si Marco sa akin, pinapalayas nila ako. Pero ngayon, hindi na ako babalik doon. Nagising na ako sa katotohanan. At ikaw ang dahilan, Nathaniel. Tahimik na pinunasan na lamang ni Sky ang kanyang mga luha habang nakatitig sa sanggol na kanyang dala. Nathaniel lang pangalan mo dahil ikaw ang regalo sa akin ng Diyos. Pangako, kahit na tayong dalawa lang, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pagkalipas ng 6 na taon, Mami, tignan mo! May stars na naman po doon sa langit! Masayang hirit ng 6 na taong gulang na si Nathaniel habang nakaturo ang maliit nitong daliri sa kalangitan. Nakangiting pinunasan ni Sky ang gilid ng labi ng bata na may natitira pang tsokolate mula sa cake na kinain nila sa labas para i-celebrate ang birthday ng munting Nathaniel. Sa loob ng 6 na taon ng pagtatrabaho sa iba't ibang part-time jobs, nagbunga ang lahat ng paghihirap ni Sky dahil lumaking malusog, matalino at napakabait ni Nathaniel. Para kay Sky, si Nathaniel ang kanyang buhay at dahilan para patuloy na mabuhay. Oo nga Nathaniel, siguro dahil birthday mo ngayon kaya binati ka rin ng mga bituin sa langit. Happy birthday ulit anak! Thank you, Mommy! Sana palaging ganito tayo kasaya.
Kahit wala akong daddy, basta kasama kita. Okay na ako. Nakangiting sagot ng bata habang hawak ang kanyang kamay. Napatigil ng bahagya si Sky at naramdaman ang bahagyang kirot sa kanyang dibdib nang maalala ang pamilyang tumaboy sa kanya. At ngayon, gustuhin niya mang bigyan si Nathaniel ng isang buong pamilya. Hindi niya naman magawa dahil hindi ito kasing dali ng pagbili ng candy sa tindahan. Mami, sino po yung mga tao na yun? Naglaho ang ngiti ni Sky nang makita ang tatlong naglalakihang itim at mamahalin na sasakyan sa harap ng gate ng kanilang bahay. Nakapaligid ang ilang mga lalaking nakasuot ng formal na itim na suit. Sa tapat ng kanyang pintuan ay nakatayo ang isang matangkad at matikas na lalaki. Seryoso at napaka-malamig ng aura nito. Dahilan para maramdaman agad ni Sky na hindi magandang balita ang kanilang dala. Sino po kayo? Ano pong ginagawa niyo sa tapat ng bahay ko? I am Tom Zapanda, miss. Sky po. Lumapit si Tom kay Sky at tinitigan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Tila sinisuri nito si Sky. I came to take Alexander. Saad ni Tom sabay lingon kay Nathaniel. Alexander, nagkakamali po kayo ng hinahanap. Sir, Nathaniel ang pangalan ng anak ko. I don't make mistakes, Sky. Alam ko ang buong katotohanan. Hindi mo siya tunay na anak. Paano mo nakilala ang pamangkin ko? Paano siya napunta sa'yo? Mariing lumapit si Tom kay Sky dahilan para mapaatras sa takot ang dalaga. Napahawak siya ng mahigpit sa kamay ni Nathaniel na agad namang pumagitna sa kanila. Don't bully my mommy. Umalis na po kayo dito. Ang bad nyo. Matapang na saad ni Nathaniel. Lumuhod naman si Tom upang mapantayan ang tangkad ng bata. Sa sandaling iyon ay nakita ni Sky ang panlalambot ng mga mata ng binata. Alexander, I am your Tito Tom. Kapatid ako ng papa mo. At nandito na ako para bawiin ka. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ramdam ni Sky ang panlalamig ng kanyang mga palad. Dahil pagkatapos ng halos 7 taon nilang pagsasama, heto ngayon at tila babawiin na sa kanya ang isang bagay na nagbigay ng daan sa kanyang buhay. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Sky. Paano napunta sa iyo ang pamangkin ko? Kung kasabot ka man ng mga taong nang hamak sa kanya noon, umamin ka na ngayon din at baka mapatawad pa kita alang-alang sa pag-aalaga kay Alexander. Napulot ko siya sa bangketa noong sanggol pa siya. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. At sa tingin mo, maniniwala lang ako agad? Kung totoong napulot mo siya, bakit hindi mo siya sinurrender sa mga otoridad? Bakit mo siya tinago? Hindi ko siya tinago. Ako ang nagtatago sa dati kong nobyo at sa pamilya ko. Saka, paano rin ako maniniwalang kamag-anak ka talaga ni Nathaniel? Isa pa, kung kamag-anak ka man, baka hindi magandang intensyon mo. Mabilis na itinago ni Sky si Nathaniel sa kanyang likod. Dahil doon, ay tuluyan nang naubos ang pasensya ni Tom at sinenyasan ang kanyang mga tauhan para puwersahang kunin si Nathaniel. Hindi naman agad nagpatinag si Sky. Ngunit nang makita ni Nathaniel na nasasaktan na ang dalaga, ay hindi na niya napigilan pang pumagitan ulit sa kanila. Sasama na po ako sa inyo. Huwag niyo na pong saktan ng mami ko. Sasama po ako pero dapat kasama po siya. Nang subukan ulit ng mga tauhan ni Tom na hilahin ang bata, Stop! Mariing utos ni Tom sa kanyang mga tauhan. Napabuntong hininga si Tom at lumapit na lamang kay Sky dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. Sasama ka sa amin. Kung gusto mong masagot lahat ng tanong natin sa isa't isa, sasama ka. Hindi na umangal pa si Sky. Nang buksan nito ang pinto ng kanyang kotse. Pumasok siya habang mahigpit na yakap si Nathaniel. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanila sa loob ng mundo ni Tom. Ngunit handa siyang harapin ang kahit na ano para kay Nathaniel.
Huminto ang tatlong naglalakihang itim na sasakyan sa tapat ng isang naglalakihang gate. Kahit na madilim na ang gabi, maliwanag ang buong paligid dahil sa mga eleganteng ilaw na nakasabit sa bawat sulok ng labas ng bahay. Mami, natatakot po ako dito. Bulong ni Nathaniel. Huwag kang matakot anak, nandito lang si Mami. Bumaba si Tom mula sa unahang sasakyan at siya mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Nanatiling blanko ang mukha ng bilyonaryo. Ngunit agad nitong inilahad ang kanyang kamay para alalayan sila. Hinawakan ni Sky ang kanyang lumang bag. Binuhat si Nathaniel na ayaw maglakad dahil sa kaba at lumabas ng kotse nang hindi tinatanggap ang tulong ng lalaki. Pagpasok nila sa engranding main lobby, sinalubong sila ng dalawang hilera ng mga katulong na nakasuot ng uniforme. Isang matandang babae na mukhang head housekeeper ang lumapit kay Tom, ngunit mabilis na napadako ang tingin nito kay Sky. Ang batang ito ay si Alexander, ang iisang tagapagmana ni Kuya. Itong kasama niya naman ay si Sky. Siya ang nagpalaki kay Alexander. Ihanda niyo ang malaking gas suit. Nalaglag ang panga ng matanda at agad na namutla dahil sa narinig. Mabilis itong yumuko para humingi ng paumanhin bago nagmamadaling umakyat sa itaas kasama ang iba pang mga katulong para ihanda ang kwarto. Naglakad si Tom patungo sa malawak na sala at hinarap si Sky na tila pagod na sa pagbuhat sa 6 na taong gulang na bata. Ibigay mo na sa akin si Alexander. Dadalhin siya sa mga tauhan ko sa sarili niyang kwarto. May mga nakahanda ng laruan at mga gamit doon. Bago pa man mahawakan ni Tom ang kanyang pamangkin, biglang nagwala si Nathaniel. Mahigpit nitong pinulupot ang kanyang maliit na braso sa leeg ni Sky at nagsimulang umiyak ng malakas. Ayoko! Hindi ako sasama sa inyo! Mami! Huwag mo ako ibigay kay Bad Guy! Gusto ko na pang umuwi sa bahay natin! Sigaw ng bata habang umiiyak. Alexander, hindi mo kailangan matakot sa akin. Ako ang tito mo, halika na. Huwag mo na siyang pilitin. Nakikita mo namang natatakot ang bata. Ano bang akala mo sa kanya? Isang gamit na pwede mo lang kunin at ilagay kung saan mo gusto dahil lang mayaman ka? Natigilan si Tom. Tinitigan niya ang umiiyak na pamangkin at ang galit na mukha ni Sky. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napagtanto ni Tom na wala siyang kapangyarihan sa sitwasyong ito. Ang lahat ng yaman at koneksyon niya ay walang silbi dahil hindi nito magagawang makuha ang loob ng kanyang pamangkin. Sige, sa isang kwarto muna kayo matutulog ngayong gabi. Ipapahatid ko kayo sa itaas. Matapos ang ilang minuto ng pag-akyat sa malawak na hagdanan, narating ni na Sky ang isang napakalaking silid na may sariling sala, malaking kama, at mga mamahaling kagamitan. Ipinasok ni Sky si Nathaniel at dahan-dahan itong inihiga sa malambot na kama. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo para punasan ang pawisang muka at likod ng bata. Habang kinakantahan ito ng isang simpleng lalabay na nakasanayan nilang dalawa tuwing gabi. Mami, totoo po ba na siya ang tito ko? Anak, malalaman naman natin kasi nangako siya kanina na magpapa-DNA test tayo. At saka, mukhang hindi naman siya masamang tao. Ayaw mo bang tumira sa ganito kalaking bahay, anak? Lahat ng gusto mo makukuha mo kasi mayaman ang pamilya mo. Ayaw ko po dito kung hindi kita kasama, Mami. Ayaw ko pong sumama kay Bad Guy. Bahagyang natawa si Sky habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilang yakapin si Nathaniel. Salamat, Nathaniel. Kahit na hindi tayo magkadugo, sobrang swerte ko dahil dumating ka sa buhay ko. Ako rin po, Mami. Swerte po ako dahil kayo ang mami ko. Unti-unting kumalma si Nathaniel.
hanggang sa tuluyan itong makatulog habang nakayakap kay Sky. Nang matiyak na mahimbing na ang tulog ng bata, dahan-dahang tumayo si Sky para mag-ayos ng sarili. Paglingon niya sa may pinto, nagulat siya nang makitang nakasandal doon si Tom at mukhang kanina pa pala sila pinakikinggan. Hindi ko akalaing ganyan siya kalapit sa'yo. Hindi ko rin inasahan na ganun na lang ang takot niya sa akin. Hindi kanya kilala, Tom. Para sa kanya, isa kang estranghero na bigla na lang sumusulpot sa tapat ng bahay namin. His birthday. Narinig ko kayo kanina na nag-celebrate kayo ng birthday niya. Paano mo nasabing ngayon ang birthday niya? Napayo ko si Sky. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung kailan ang eksaktong birthday niya. Nung nakita ko siya sa bangketa, mukhang bagong panganak pa lang sa kanya. Kaya naisip kong, yun na lang ang birthday niya. Ang araw kung kailan binago niya ang buhay ko. Sagot ni Sky bago lumingon kay Nathaniel na mahimbing na ang tulog. His birthday was 3 days ago. And a day after that anniversary naman ng mga magulang niya. Nakita ni Sky ang lungkot na bumalot sa mga mata ni Tom matapos sabihin yon. Kaya kong ibigay kay Alexander ang lahat, Sky. Siya na lang ang mayroon ako ngayon. At kung pati siya mawawala sa akin. Yan ang malaking pagkakamali mo. Akala mo ba dahil mayaman ka, lahat ng bagay ay may katapat na presyo? Bata si Nathaniel, Tom. Hindi nabibili ng ginto, ng mansyon o ng mga mamahaling laruan ang tiwala at pagmamahal ng isang bata. Kailangan mong paghirapan yun at hindi mo yun makukuha sa pananakot o ng pagpapakita ng yaman mo. Isa pa, wala pa rin akong tiwala sa'yo. Kaya hindi ako aalis sa tabi ni Nathaniel hanggat hindi ko nasisigurong nasa mabuting kamay siya. Natigilan si Tom sa mga salitang binitawan ni Sky. Sanay siya sa mga taong sumasang-ayon sa kanya para lamang makuha ang kanyang pabor. Ngunit ang babaeng ito ay walang takot na ipamukha sa kanya ang mga pagkakamali niya. Wala rin akong tiwala sa iyo, Sky. Hindi ko pa nasisiguro kung talagang hindi ka kasabot ng mga nanghamak sa kuya ko at sa asawa niya at ng mga taong dahilan kung bakit nawala si Alexander noon. Inayos ni Tom ang kanyang damit at muling seryosong tumitig kay Sky. Magpahinga na kayo. Marami pa tayong pag-uusapan bukas. Huling saad ng binata bago tuluyang isinara ang pinto ng kwarto. Maagang nagising si Sky kinabukasan. Inayos niya ang kanyang sarili bago dahan-dahang ginising si Nathaniel. Pagkababa nila sa malawak na dining area, sinalubong sila ng isang mahabang lamesa na puno ng iba't ibang putahe para sa almusal. Doon ay nakaupo na si Tom suot ang kanyang business suit habang may hawak na tasa ng kape. Maupo kayo. Nang makaupo na sila at abala na si Nathaniel sa pagkain, itinulak ni Tom kay Sky ang isang envelope. Gusto kong pirmahan mo yan. Ano to? Isang kontrata. Gagawin kitang opisyal na yaya ni Alexander. May buwan ang sahod ka, 50,000. At lahat ng magiging medical expenses mo balang araw ay sagot ng kumpanya ko. In return, pirmahan mong papeles na nagsasabing ako ang may buong legal na karapatan at kustodiya sa bata. Akala mo ba talaga lahat ng bagay sa mundo kayang bilhin ng pera mo? Tom, 6 na taon kong nakasama si Nathaniel. Hindi ko siya inalagaan at minahal para lang mahuthutan ng pera. Praktikal lang ako, Sky. Mas magiging madali ang proseso kung sa akin ang legal na kustodiya habang kasama mo pa rin naman siya dito. Titira ako dito sa mansyon mo para lang siguraduhing ligtas at masaya si Nathaniel. Hindi dahil empleyado mo ako at lalong hindi sa pera mo. Itabi mo yung kontrata mo dahil hindi ko kailangan yan. Matatag na sagot ni Sky bago muling bumaling kay Nathaniel. Pagsapit ng hapon, habang busy si Sky sa pag-aayos ng mga gamit na kinuha ng mga tauhan ni Tom sa bahay nila, si Nathaniel naman ay tahimik na naglalaro sa malawak na sala habang nakaupo si Tom sa isang sulok.
Maingat na nagkakabit si Tom ng maliliit na piyesa ng isang high-tech na miniature drone model at nang makita ito ni Nathaniel, agad na kumislap ang mga mata ng bata. Ano po ang ginagawa nyo? Natigilan si Tom at ibinaba ang hawak na maliit na screwdriver. Tinitigan niya ang kanyang pamangkin bago marahang ngumiti. Binubuo ko itong model ng drone. Gusto mo bang manood, Alexander? Tumango si Nathaniel at agad na umupo sa tabi ng kanyang tiyuhin. Pinanood niya ang maingat na nagpipiyasa ng laruan. Ilang sandali silang binalot ng katahimikan bago muling nagsalita ang bata. Alam niyo po, hindi naman po Alexander ang pangalan ko. Nathaniel po. Marahang pagtatama ng bata habang nakatingin sa drone. Mas gusto mo bang tawagin kitang Nathaniel kaysa sa totoong pangalan na binigay ng mga magulang mo? Opo, yun po ang tawag sa akin ni Mami, Sky, simula nung baby pa ako. I understand po kasi ang sinabi niyo po kagabi ang tungkol sa mga totoong magulang ko. Pero alam niyo po, kung hindi dahil kay Mami Sky na pumulot sa akin sa kalsada habang umuulan, baka wala na po ako ngayon. Baka hindi ko na rin po kayo makikilala. Napatitig si Tom kay Nathaniel na tila tumagos sa kanyang puso ang bawat salita ng bata. Napagtanto niya kung paano kalalim ang naging sakripisyo at pagmamahal ni Sky upang mabuhay ng maayos, malusog at may mabuting asal ang kanyang pamangkin. Bukod pa rito, ramdam ni Tom na mas matalino at mas mature mag-isip si Nathaniel kumpara sa mga nakilala niyang bata na kaedad nito. Naintindihan ko na, Nathaniel. Promise, simula ngayon, magiging mas understanding at considerate na ako. Hindi lang sa'yo, kundi lalo na kay Sky. Nagliwanag ang mukha ng bata dahil sa narinig at tumingin ito kay Tom ng may malawak at totoong ngiti. Talaga po? Sige po, dahil mabait na po kayo ngayon, hindi na po kayo tatawaging bad guy. Hindi napigilan ni Tom na matawa dahil sa sinabi ng pamangkin. Ginulo niya ang buhok ni Nathaniel bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa habang nanunood at nagkukwento naman ang bata. Mabilis at maayos na lumipas ang mga sumunod na araw. Unti-unti namang nakapag-adjust si Sky at Nathaniel sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon. Isang gabi, habang nagpapahinga si Sky sa kwarto matapos mapatulog si Nathaniel, kinatok siya ng isang katulong para sabihing pinapatawag siya ni Tom sa opisina nito. Agad na kumatok si Sky bago dahan-dahang pumasok. Nakita niya si Tom na seryosong nakatitig sa laptop nito. Nang mapansin ng binata ang kanyang pagdating, agad nitong itinigil ang kanyang ginagawa. Tumayo si Tom at inanyayahan si Sky na maupo sa malambot na couch sa gitna ng silid, kung saan pumuesto si Sky sa mismong tapat ng lalaki. May problema ba, Tom? Pinapatawag mo raw ako? Oo, gusto sana kitang makausap. First, I want to formally apologize, Sky. Yung pag-alok ko sa'yo na maging nani ni Nathaniel, kapalit ng pera. I realize, it was very disrespectful. Hindi tamang ituring na katulong ang isang inang nagpalaki sa pamangkin ko ng buong puso sa loob ng 6 na taon. Bahagyang nagulat si Sky sa narinig. Hindi niya inaasahang maririnig niyang humingi ng tawad ang isang tulad ni Tom. Okay lang yun, Tom. Alam ko namang bago rin sa'yo ang lahat ng nangyayari ngayon. Kahit na, alam kong masama ang ginawa ko. At kung hindi pa ako itinama ng sarili kong pamangkin, hindi ko pa marirealize na mali talaga yun. Akala ko, ako ang gumagawa ng pabor para sa'yo. Pero ang totoo, minaliit ko palang lahat ng sakripisyo mo para sa bata. Huminga ng malalim si Tom bago tumayo at may kinuha sa isang drawer. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa kanyang pwesto. Still, dahil nasa ilalim na kayo ng pangangalaga ko ngayon,
I want to make your life a bit more comfortable. Inilapag ni Tom ang isang black card sa ibabaw ng lamesa sa tapat ng dalaga. Take this. Pwede mong bilhin ng kahit na anong gusto mo gamit ang card na yan. Pwede mo rin yan gamitin tuwing lalabas kayo ni Nathaniel para mamasyal o kumain. Salamat, Tom. Pero parang sobra-sobra naman ata itong black card. Pwede bang regular credit card na lang? Please. Alang-alang sa akin, Sky. Para na rin maluminis ang konsensya ko. Knowing na walang kulang sa mga pangangailangan nyo habang nandito kayo sa bahay ko. Kitang-kita ni Sky na seryoso si Tom sa kanyang intensyon, kaya naman wala na siyang nagawa kundi dahan-dahang kunin ang card mula sa lamesa. Sige, promise, magiging responsable ako sa paggamit nito. Bahagyang natawa naman si Tom dahil sa kanyang narinig. Huwag mong masyadong tipirin ang sarili mo, Sky. Malaki ang kinikita ko buwan-buwan. Anyway, may mas mahalaga tayong kailangan pang pag-usapan. Inabot ni Tom ang isang papeles kay Sky at doon nakita ng dalaga ang DNA test result, kung saan napatunayang magkamag-anak si Nathaniel at Tom. I'm planning to throw a grand celebration. Isang grand ball para opisyal na i-anunsyo na si Nathaniel ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian na naiwan ng kapatid ko at ng asawa niya. Inilapag naman ito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahan itong binuklat sa tapat ni Sky. Mapupunta kay Nathaniel ang ilang daang ektarya ng lupain sa iba't ibang probinsya. Ang malaking shares sa shipping at real estate companies ni Kuya. Pati na rin ang mga trust fund na iniwan ng magulang nila ng asawa niya. Seryosong paliwanag ni Tom habang itinuturo ang mga nakasulat na dokumento. He stands to inherit a multi-billion empire. Pagdating niya sa kanyang legal age, Sky. Napatitig si Sky sa mga numerong nasa papel. Pakiramdam niya ay biglang umikot ang kanyang paningin sa tindi ng yaman na nakapangalan sa kanyang 6 na taong gulang na anak. Diyos ko, napakalaking yaman yan para sa isang bata. Kaya pala may nagtangkang magtago at manakit sa kanya noong baby pa lang siya. Ganyan nga karumihang mundo, Sky. At kung hindi dahil sa yaman na yan, baka buhay pa sana ang kapatid ko ngayon. Tom, kung ganyang kalaking yaman ang makukuha ni Nathaniel, ibig sabihin ba nito, laging nasa panganib ang buhay ng anak ko? Pati yung grand ball na balak mo, malaking ball yun, di ba? Baka lalo lang siyang mapahamak dahil malalaman ng lahat kung anong itsura ni Nathaniel. Malalaman at malalaman pa rin nilang lahat, Sky. At least, the more people that knows Nathaniel, the lesser people will try to harm him dahil makikilala na ng marami ang pamangkin ko. Bahagi talaga yan ng plano ko. Gusto ko ring gamitin ang gabi na yun para malaman kung sino ang mga traidor sa pamilya namin. Gusto kong patunayan na hindi aksidente ang pagkamatay ng kapatid ko at ng asawa niya. At sigurado ako na ang may gawa nun ay isa lang sa mga kamag-anak na kasama namin sa negosyo. Mas lalong namutla si Sky dahil sa tindi ng kanyang nalaman. Ngunit bago pa man siya tuluyang magpanik, ay marahang hinawakan ni Tom ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Nathaniel. I will deploy every security measure possible sa mansyon at sa mismong event. At saka nandyan ka rin naman sa tabi niya. Alam kong poprotektahan mo siya palagi. Magkasama nating babantayan si Nathaniel. Nakaramdam ng kakaibang init at kapanatagan si Sky dahil sa mga sinabi ng binata. Napahinga ng malalim si Sky at desidido na ring tumulong kay Tom. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Tom. Sige, naniniwala naman akong napag-isipan mo na ng maayos ang lahat. Kung makakatulong kami ni Nathaniel para mabigyan ng hustisya ang mga magulang niya, alam kong matutuwa rin ang bata. Maraming salamat, Sky. Salamat sa pagtitiwala. Pero pwede bang magtanong, Tom? Bakit kailangan mo pang sabihin ang lahat ng planong ito sa akin?
tiyuhin ka niya. Hindi mo naman kailangang magpaalam sa akin dahil wala naman akong legal na karapatan kay Nathaniel. Dahil ikaw ang tumatayong ina niya, Sky. Ikaw ang nagligtas sa kanya nung panahong maging ako ay hindi siya nagawang protektahan. Ikaw din ang nagpalaki sa kanya ng maayos. May karapatan ka ring magdesisyon para kay Nathaniel. Karapatan mo ring malaman ang mga plano ko na related sa bata. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ay tuluyan nang gumaan ang loob ni Sky. Nagpatuloy pa ang kwentuhan nila tungkol sa mga detalye ng selebrasyon at mga plano ni Tom. Ni hindi na nila namalaya ng oras. Hanggang sa matapos ang usapan ay nagpaalam na si Sky para bumalik sa kanyang kwarto. Pagkalabas niya ng pinto ng opisina, dahan-dahang isinarado ni Sky ang pinto at napasandal sa dingding ng pasilyo. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib, kung saan marahas at mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal nang hindi nararanasan ng kanyang buong pagkatao. Dumating ang gabi ng engrandeng selebrasyon. Ang malawak na ballroom ng isang sikat na hotel ay napuno ng mga kumikinang na ilaw, mamahaling dekorasyon at mga kilalang tao. Nakatayo si Sky sa isang sulok habang pinagmamasdan si Nathaniel na mukhang isang maliit na prinsipe sa kanyang suot na tuksido. Kahit na maganda ang ayos niya ngayon, pakiramdam pa rin ni Sky ay hindi siya kabilang sa marangyang mundong ito. Habang inilibot niya ang kanyang paningin sa mga bisita, biglang napatigil si Sky. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang kanyang ex-fiancé na si Marco. Mukhang mas lalo itong yumaman at todo asikaso sa isang babae na balot ng mamahaling alahas. Tignan mo nga naman, makikita ko pala ang lalaking yan pagkatapos ng ilang taon. Mabuti pang dito na muna ako. Siguradong maraming tanong ang lalaking yan kapag nakita niya ako. Ngunit naudlot agad ang plano ni Sky dahil biglang nawala si Nathaniel sa kanyang paningin. Ilang sandali pa ay nakita niya itong nakikipaglaro sa ibang mga bata at tumatakbo sa paligid. Bago pa man sila mapigilan ni Sky, aksidenteng nabangga ni Nathaniel ang mayaman at marangyang babaeng kasama ni Marco. Dahilan para muntikan nang matapo ng inumin nito sa kanyang mamahaling damit. Ano ba? Mag-ingat ka nga, salot na bata! Matalim na sigaw ng marangyang babae habang galit na pinapagpagan ang kanyang damit. Sorry po, di ko po sinasadya. Kulang pa ang buhay mo para mabayaran itong damit ko kapag nasira mo. Nasaan ba ang magulang mo? Iayaw ko na may mga bata sa isang formal event eh. Mabilis na tumakbo si Sky patungo sa kanila upang tulungan sila at kunin si Nathaniel. Pasensya na po, hindi po sinasadya ng anak ko. Nathaniel, okay ka lang? Tanong ni Sky habang sinusuri ang bata. Napatitig si Marco kay Sky at sa isang iglap ay nanlaki ang kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapang-asar ng ngiti. Sky? Teka, ikaw nga. Kilala mo ba ang babaeng yan, Marco? Tanong ng masungit na babae habang matalim na nakatingin kay Sky. Yes, Mrs. Zapanta. Kilalang-kilala ko ang babaeng ito. So, nagtatrabaho ka pala rito ngayon, Sky? Akala ko kung napaano ka na pagkatapos ka naming layasan ng pamilya mo. At ito pala yung pulubing bata na pinili mo kaysa sa akin 6 na taon lang nakakalipas. Mukhang tama nga ang hinala ko. Naging katulong ka lang din naman pala ni Tom sa dulo. Huwag mong madamay-damay ang anak ko rito, Marco. Katulong? Aba, kamag-anak ba ng katulong na ito ang bastos na batang yan? Tom, security is getting worse. Bakit nagpapasok sila ng mga basahan at mabababang uri ng tao sa ganitong kaimportanteng event? Paalisin mo nga ang mga hampas lupang yan sa paningin ko, Marco, bago ko ipasara ang hotel na ito. Sino ang tinatawag mong hampas lupa, tita? Isang napakalamig at mariing boses ang bumasag sa eksena. Natahimik ang buong paligid nang maglakad si Tom palapit sa kanila. Kitang-kita ang galit sa mukha nito.
Agad na tumabi ang mga bodyguard sa kanyang likod upang magbigay daan. Tom, mabuti at nandito ka na. Itong katulong mo at itong bastos niyang anak, ginugulo ang party at muntik pang masira ang damit ko. You should fire her immediately. Hindi siya pinansin ni Tom. Sa halip, lumuhod ang bilyonaryo sa tapat ni Nathaniel at marahang pinunasan ang luha sa mga mata nito. Are you okay, Nathaniel? Sinaktan ka ba nila? Malumanay na tanong ni Tom, na sapat na upang marinig ng mga tao sa paligid. Nag-aalalang tumingala si Tom kay Sky at tumango lamang ang dalaga para sabihing okay lamang ito. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Zapanta nang marinig ang pangalan ng bata. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Nathaniel at doon niya napansin ang napakalaking pagkakahawig nito sa kanyang yumaong pamangkin. Teka, huwag mong sabihing... Tom, ang batang ito ba ang anak ni Timothy? Nauutal na tanong ng babae na tiyahin pala ni Tom. Tumayo si Tom at hinarap ang kanyang tiyahin nang may napakapangilabot na lamig sa kanyang mga mata. Yes, tita. He is Alexander Zapanta, ang nag-iisang anak ni kuya at ang tunay na tagapagmana niya. At ang babaeng tinatawag niyong katulong ay ang tumayong ina na nag-aruga sa kanya, habang ang ilan sa inyo ay nagpapakasaya at nag-uunahan na nakawin ang lahat ng ari-arian ng kapatid ko. Napasinghap ang mga tao sa paligid dahil sa narinig. Namutla ng husto si Marco at tuluyang hindi nakapagsalita nang mapagtantong ang batang tinawag niyang pulubi at ang pinalaya 7 years ago ay ang mismong may-ari ng buong imperyong Zapanta. Tita, binalaan ko na kayo na huwag kayong gagawa ng gulo. Mabuti pang umalis kayong dalawa. Walang nagawa ang tiyahin ni Tom at si Marco, kundi ang magmamadaling umalis habang hila-hila ang isa't isa. Dala ang matinding kahihiyan sa harap ng lahat ng mga bisita. Lumingon si Tom kay Sky at marahang hinawakan ang balikat nito, ngunit tipid na ngumiti lamang ang dalaga. Tahimik na ang buong mansyon matapos ang event. Sa loob ng kwarto, dahan-dahang umupo si Sky sa gilid ng kama, kung saan mahimbing nang natutulog si Nathaniel. Pinagmasdan niya ang inosenteng mukha ng bata habang hindi mapigilan ang tahimik na pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Sky ang mga salitang binitawan ni Marco at ng tiyahin ni Tom kanina. Pakiramdam niya ay pilit siyang ibinabalik sa dilim ng nakaraan kung saan pinalayas siya at minaliit ng mga taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. Anak, sana wag mong dibdibin yung mga narinig mo kanina. Bulong ni Sky sa kamarahang hinawakan ang kamay ni Nathaniel. Ilang sandali pa, narinig ni Sky ang marahang pagbukas ng pinto. Nagulat siya nang pumasok si Tom. Mabilis na lumingon si Sky sa kabilang direksyon para punasan ang kanyang mga mata. Napatigil si Tom nang makita si Sky. Lalong kumunot ang kanyang noo nang mapansin ang pamumula ng ilong at mga mata ng dalaga. Sky, nandito ka pala. Bakit ka umiiyak? Is something wrong? Wala ito. Sinigurado ko lang na nakatulog lang ng maayos si Nathaniel. Tulog na siya kaya maiwan ko na kayo. Babalik na ako sa kwarto ko. Akmang hahakbang na si Sky palabas nang hawakan ni Tom ang kanyang braso para pigilan siya. Sky, wait. Pag-usapan natin yung nangyari kanina. Tom, gabi na at pagod na tayong lahat. Okay lang naman talaga ako. Hindi na natin kailangan pang pag-usapan yun. No, you are not okay. Sabihin mo sa akin kung anong dahilan bakit ka umiiyak kanina. Dahil sa pagpupumilit ng lalaki, tila tuluyang bumigay ang pader na pilit itinayo ni Sky.
Ilang sandali siyang nag-alangan bago nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Nasaktan lang ako, Tom. Napakasakit na makita ulit si Marco at marinig ang parehong panglalait na ginawa nila sa amin 7 years ago. Sanay naman ako, pero nung tinawag nilang pulubi at salot si Nathaniel sa harap ng napakaraming tao, Parang pinatay ako sa tindi ng sakit. I'm sorry. Kung nandun lang ako, maagapan ko agad yon. Napatitig si Sky sa kanya at nang makita ang totoong pagsisisi sa mga mata ng binata, ay dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim at pilit na binuhat ang kanyang sariling emosyon para pagaanin ang sitwasyon sa kanilang pagitan. Ano ka ba? Okay na yun. Alam mo, nakikita ko lang ang mga ganitong eksena sa mga teleserye at drama sa TV noon. Hindi ko akalain na may experience ko pala sa totoong buhay. Ang mapahiya sa isang marangyang party. Medyo cinematic din pala ang buhay ko. Napangiti ng bahagya si Tom sa huling sinabi ng dalaga. Ngunit nanatili ang lalim ng kanyang pagtitig sa mukha ni Sky. Naramdaman ni Tom na gusto niyang yakapin si Sky at pagaanin ang loob nito. Dahan-dahang itinaas ni Tom ang kanyang kamay, ngunit bago pa man ito lumapat sa balikat ng dalaga, ay bigla siyang natigilan sa ere. Dahil sa pag-alinlangan niya, ay nagpaalam na rin si Sky at iniwan na ang kwarto. Salamat sa pakikinig, Tom. Saad ni Sky na ngayon ay may tunay ng ngiti sa kanyang labi. Puno ng pagsisisi na pinanood ni Tom ang dahan-dahang paglayo ni Sky, hanggang sa tuluyang isinara ng dalaga ang pinto. Bitbit ang matinding panghihinayang na hindi niya magawang yakapin ito. Kinabukasan, matapos ang masayang pamamasyal sa mall at isang masarap na tanghalian, dumaan muna sila sa isang sikat na commercial district bago tuluyang umuwi. Habang abala ang magtsuhin sa bago nilang bubuing drone, abala naman si Sky sa isang sulok ng tindahan, kung saan isang florist ang kasalukuyang nag-aayos ng isang napakagandang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Ang galing ninyo naman po, nakangiting sabi ni Sky habang nakatitig sa mga bulaklak at tila pansamantalang nakalimutan ang bigat ng mga nagdaang araw. Salamat po, ma'am. Swerte po nang mabibigyan nito kung sakali. Sagot naman ng tindera habang ipinagpapatuloy ang kanyang paggawa. Sa hindi kalayuan, magkasamang nakaupo sina Tom at si Nathaniel. Hawak ng bata ang isang maliit na papel kung saan nakalagay ang layout ng drone. Tito, tignan mo po ito. Tawag ni Nathaniel habang itinuturo ang drawing. Dito po ba natin ilalagay yung LC sa susunod, Tito? Nagtaka ang bata dahil hindi sumasagot ang kanyang tsuhin. Nang lingunin niya si Tom, nakita niyang diretsong nakatitig ito sa direksyon ni Sky. Tito, bakit po kayo nakatingin kay Mami? Natauhan naman si Tom. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at inayos ang kanyang formal na business suit para ibalik ang kanyang composure. Bahagya siyang naubo bago sumagot at magpalusot. Hindi. I was just thinking about the traffic. Iniisip ko lang kung anong oras tayo dapat umuwi para hindi ka masyadong mapagod sa biyahe. Seryosong paliwanag ni Tom. Humagikhik si Nathaniel at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang maliit na kamay. Sus, si Tito talaga. Nagsisinungaling pa. Natawa na lamang si Tom at ginulo ang buhok ni Nathaniel. Ilang sandali pa, mula sa kanilang kinaupuan, biglang napansin ni Tom at Nathaniel ang isang lalaki na pumasok sa flower shop at mabilis na naglakad patungo sa pwesto ni Sky. Agad na nagbago ang mukha ni Tom nang makitang si Marco ito. Bahagyang napaatras si Sky at halatang natigilan nang biglang sumulpot ang kanyang ex. Sky,
Pwede ba tayo mag-uusap? Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga sinabi ko kagabi. Ayaw kong manggulo. Gusto ko lang ayusin ang lahat sa atin. Marco, wala na tayong dapat ayusin pa. Tapos na ang sa atin. 6 na taon na ang nakalipas. Nung pinalayas niyo ako ng pamilya ko. Kaya pakiusap. Umalis ka na. Sky naman, makinig ka muna sa akin. Mabilis na lumingon si Sky sa pwesto ni na Tom upang humingi ng tulong. Ngunit nagulat siya dahil wala na roon ang binata at papunta ito sa kanya. Mabilis na hinarang ni Tom ang sarili niya sa harap ni Sky. Tom, andito ka pala. Kabadong saad ni Marco. I think she clearly asked you to leave. O gusto mong ako mismo ang magpaalis sa'yo? Agad na namutla si Marco. Ramdam niya ang tindi ng takot dahil alam niyang sa isang utos lang ang kailangang gawin ni Tom para pabagsakin ang kumpanyang buong buhay pinaghirapan ni Marco. Sige, nag-uusap lang naman kami. Aalis na ako. Nakahinga ng maluwag si Sky nang maglakad paalis si Marco. Sakto namang lumapit si Nathaniel na hawak pa rin ang kanyang papel. Mami, Tito, ano pong nangyari? Agad na napawi ang galit sa mukha ni Tom at pinalitan ito ng isang malambing na ngiti. Tumakbo siya at binuhat ang pamangkin upang hindi ito mag-alala. Nothing, buddy. Nagtatanong lang siya kung saan ang daan palabas. Mukhang nagmamadali lang talaga siya. Uwi na tayo? Opo, gutom na rin po ako. Masayang sagot ni Nathaniel. Habang naglalakad si Tom palabas at karga ang bata, sumunod si Sky sa kanilang likuran. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Naramdaman ni Sky ang marahas at masuyong tibok ng kanyang puso. Ang eksaktong pakiramdam ng kaligtasan at kilig na naramdaman niya kagabi. Noong ipagtanggol din siya ni Tom. Dumating ang gabi matapos ang buong araw ng kanilang pamamasyal. Dahil sa pagod, tuluyan nang nakatulog si Nathaniel sa sasakyan pa lang, kaya naman madali itong naihatid sa kanilang kwarto. Naglakad si Sky patungo sa kanyang sariling kwarto at magpahinga at magpalit ng mas komportabling damit. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, agad siyang napatigil nang may makitang bulaklak sa ibabaw ng kanyang kama. Sinong nag-iwan nito dito? Saan to galing? Nang makalapit si Sky, nanlaki ang kanyang mata. Iyon ang mismong bouquet na pinapanood niya kanina sa mall. Walang anumang card na nakalagay, ngunit alam ng kanyang puso kung sino ang nag-iwan nun doon. Hindi napigilan ni Sky ang tuluyang mapangiti ng malawak habang hawak ang bulaklak. Dinala ito sa tapat ng bintana at maingat na inilagay sa isang flower vase habang ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa saya. Maghahating gabi na ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Sky. Pabaling-baling siya sa kanyang higaan at sa tuwing ididilat niya ang kanyang mga mata, agad na napapadako ang kanyang tingin sa flower vase malapit sa kanyang bintana. Dahil sa tindi ng halo-halong emosyon na nararamdaman ng kanyang puso, nagpa siya si Sky na bumaba muna upang uminom ng tubig at magpahangin. Ano bang nangyayari sa akin? Paano kung binigay niya lang yun dahil sa ibang rason at mali lang ang iniisip ko? Tanong ni Sky sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Nang makarating siya sa may sala, napansin niya ang bahagyang nakabukas na glass door patungo sa malawak na balkonahe. Doon ay nakita niya si Tom. May hawak itong baso ng alak at bakas sa kanyang tindig ang matinding pagod at bigat ng kanyang mga iniisip dahil sa mga banta ng kanyang mga sakim na kamag-anak. Hindi ka pa ba natutulog? Dahan-dahang lumingon si Tom. Nang makita niya si Sky,
Agad na napawi ang lamig sa kanyang muka at napalitan ito ng isang banayad na ngiti. Hindi pa ako dinadalaw ng antok. Marami lang akong inaayos na papeles kanina. Ikaw, bakit gising ka pa? Uminom lang ako ng tubig at saka gusto ko sana kitang pasalamatan ng personal. Para saan? Sa Bulaklak, nakita ko sa kwarto ko pag uwi natin. Maraming salamat, Tom. Sobrang nagustuhan ko yung bulaklak. Natawa ng bahagya si Tom. Isang tawa na tila ba nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Buti naman. You're welcome. Nakita ko kasi kung paano mo titigan yung bouquet sa shop kanina. I just wanted to make you smile. Lalo na pagkatapos ng lahat ng stress na dinanas mo dahil sa tita ko at sa ex mo. Napatitig si Sky sa gilid ng mukha ni Tom. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang tindi ng responsibilidad na dinadala ng lalaki. Hindi ka ba napapagod, Tom? Lagi mong iniisip ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Nakakapagod, Sky. Sa mundong ginagalawan ko, napakahirap malaman kung sino ang totoo at kung sino ang peke. Lahat ng taong lumalapit sa akin, laging may kailangan. Laging may gustong kunin mula sa akin o sa kumpanya ko. I always have to keep my guard up. Simula nung nawala si kuya, pakiramdam ko mag-isa na ako. Wala na akong ibang mapagkatiwalaan. Tumingin si Tom ng diretso sa mga mata ni Sky. But when it comes to you, everything feels different. Wala kang hinihinging kahit ano nung inalagaan at dinala mo si Nathaniel. You love him without asking for anything in return. Ikaw lang ang taong lumapit sa pamilya ko na walang ibang hangad, kundi ang kabutihan lang ng pamangkin ko. Naramdaman ni Sky ang matinding kirot sa kanyang dibdib dahil sa lungkot na pinagdaraanan ng binata. Sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan nito, malungkot pa rin ang buhay ni Tom. Hindi na napigilan ni Sky ang kanyang sarili. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Tom. Hindi ka nag-iisa ngayon, Tom. Magkasama nating babantayan at poprotektahan si Nathaniel laban sa kahit kanino. Pwede mo nang ibaba ang pader mo kapag kasama mo kami. Tila tumigil ang mundo para kay Tom nang maramdaman ang init ng palad ng dalaga at marinig ang mga salitang matagal nang hindi ipinagkaloob sa kanya ng kahit sino. Tinitigan niya ang mukha ni Sky pababa sa kanyang mga labi at naramdaman ang tahimik na pagbagsak ng kanyang mga luha. Dahan-dahang binitawan ni Tom ang hawak niyang baso at nilapag ito sa maliit na lamesa sa tabi nito. Walang anumang pag-aalinlangan na inilapit ni Tom ang kanyang mukha. Binalot sila ng katahimikan ng gabi habang dahan-dahan niyang idanampi ang kanyang mga labi sa labi ni Sky. Isang matamis at marahang unang halik ang pinagsaluhan nilang dalawa sa ilalim ng madilim na kalangitan. Puno ito ng pasasalamat, pag-aaruga at ng matagal nang itinagong paghanga na sa wakas ay naiparamdam na ngayong hating gabi. Kusa ring ipinatong ni Sky ang kanyang mga kamay sa dibdib ng lalaki. Tinutugo ng halik na unti-unting bumubuhay sa puso niyang minsan nang nasaktan. Kinabukasan, nagising si Sky na may kakaibang kaba at saya sa kanyang dibdib. Pagbaba niya sa dining area para sa almusal, agad na nagkasalubong ang tingin nila ni Tom. Pareho silang natigilan at sabay na napaiwas ng tingin habang palihim na nakangiti. Mommy, bakit po ang pula ng mukha mo? May lagnat ka ba? Nagtatakang tanong ni Nathaniel habang kumakain ng pancake. Mabilis na uminom ng tubig si Sky upang magtago. Wala ito anak. Medyo mainit lang kasi ang panahon ngayon. Humagikhik si Nathaniel dahil alam niyang air-conditioned naman ang buong mansyon. Si Tom naman ay palihim ng umingiti
habang nagbabasa ng report sa kanyang tablet. Pagkatapos kumain, nang maiwan ang dalawa sa kusina habang naghahanda si Sky ng gatas para sa bata, dahan-dahang lalapit si Tom sa kanyang likuran. Palihim itong hahawakan ang kamay ni Sky. Tom, I meant everything I said last night, Sky. At hindi ko pinagsisihan yung halik na yun. saad ni Tom. Dahilan para matigilan si Sky at hindi makapagsalita dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Tito, tara na po! Ready na po yung drone ko! Sakto namang dumating si Nathaniel at hinila si Tom paalis para makipaglaro. Dahilan para muling makahinga si Sky. Naging maganda ang takbo ng mga sumunod na araw. Ngunit hindi rin iyon nagtagal. Isang hapon, biglang mabalot ng matinding sigawan at takot ang buong mansyon. Nawawala si Nathaniel. Kanina lang ay naglalaro ito sa hardin. Ngunit sa isang iglap lang ay nawala na ito. Manang, hindi niyo po ba talaga nakita kung saan pumunta si Nathaniel? Desperadong tanong ni Sky sa head housekeeper habang umiiyak at nanginginig ang buong katawan sa takot. Mabilis na naglalakad si Tom sa buong bahay habang kausap ang kanyang head of security sa radyo. Galit na galit at problemadong-problemado ang bilyonaryo dahil nalusutan ang kanyang mga tauhan. Nang makita niya ang labis na pag-iyak ni Sky, agad siyang lumapit para pakalmahin ito. Sky, look at me. Breathe. Ipinapangako ko sa'yo na poprotektahan ko kayo, hindi ba? Hahanapin ko si Nathaniel. I will find him no matter what. Gagawin ko ang lahat. Eksaktong tumunog ang telepono ni Tom. Isang tawag mula sa lokal na estasyon ng pulisya ang kanyang natanggap. Ayon sa kabilang linya, may nakita silang bata na tugma sa deskripsyon ni Nathaniel sa isang abandonadong bodega, ilang kilometro ang layo sa mansyon. Hindi nagdalawang isip pa si Tom. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Naiwan naman si Sky sa mansyon na hindi mapakali. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, napansin niya sa damuhan ang paboritong drone ni Nathaniel na mukhang nahulog nito. Mas lalong naiyak si Sky at binalot ng pag-aalala. Diyos ko, sana ligtas ka anak! Ngunit biglang napatigil si Sky nang makarinig ng isang mahinang tunog ng pag-iyak. Sinubukan niyang hanapin ang tunog at napagtantong nanggagaling ang ingay sa loob ng isang napakalaking trash bin sa gilid ng garahe. Mabilis na tumakbo si Sky at buong lakas na binuksan ang takip nito. Doon ay nakita niya si Nathaniel na pawisan, marumi at umiiyak ng husto habang nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod. Mommy! Mommy! May nagtakip ng bibig ko kanina pang naglalaro ako. Tapos ikinulong niya ako dito sa loob. Ligtas ka na anak, andito na si Mami. Shh! Huwag ka nang umiyak. Yakap-yakap ni Sky ang kanyang anak habang umiiyak din sa labis na pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-iyak, biglang natigilan si Sky. Naalala niya ang tawag na natanggap ni Tom kanina. Kung nandito lang pala si Nathaniel sa loob ng mansyon at ikinulong ng isang salarin, sino ang sinabi ng mga pulis na nahanap nila? Agad na binalot ng kaba si Sky. Agad niyang tinawagan si Tom. Samantala, mabilis na nagmamaneho naman si Tom sa kahabaan ng isang liblib na kalsada nang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ang tawag nang makita ang si Sky iyon. Tom, bumalik ka rito ngayon din. Nandito lang si Nathaniel. Tingin ko may gumagawa nito para ipahamak ka. Please, bumalik ka na dito. Umiiyak na saad ni Sky. What? Paanong nandyan si Nathaniel? Oo, may nagkulong sa kanya dito sa malaking basurahan. Bago pa man tuluyang maihinto ni Tom ang kanyang sasakyan para mag-U-turn,
Isang nakakasilaw na liwanag mula sa naglalakihang ilaw ang biglang sumulpot sa kanyang gilid. Isang napakalaking truck ang mabilis na sumalubong sa kotse ng binata. Napasigaw si Sky nang marinig ang malakas na banggaan ng mga sasakyan. Tom! Tom! Anong nangyayari? Sagutin mo ako! Habang dahan-dahang nawawalan ng malay ang binata sa gitna ng dugoang manibela, naririnig niya sa kanyang tabi ang boses ni Sky sa cellphone. Sinubukan pa ni Tom na itaas ang kanyang nangihinang kamay para abutin ang telepono. Ngunit tuluyan nang nilamon ng dilim ang kanyang buong paningin bago pa man niya ito masagot. Ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng heart monitor ang tanging maririnig sa loob ng pribadong silid sa ospital. Nakaupo si Sky sa tabi ng higaan, habang mahigpit na hawak ang kamay ni Tom at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Sa mahabang sofa sa sulok ng kwarto, mahimbing na natutulog si Nathaniel. Samantala sa matitibay na safety features ng mamahaling sasakyan ni Tom, nakaligtas ang binata. Salamat sa matitibay na safety features ng mamahaling sasakyan ni Tom. Nakaligtas ang binata sa matinding pagsalpok ng truck. Pero nagtamo pa rin si Tom ng matinding sugat at pasa sa katawan. Sky, Nanlaki ang mga mata ni Sky nang marinig ang boses ni Tom. Gustuhin man niyang kausapin agad ang binata. Mas inuna ni Sky ang pagtawag ng doktor upang masiguro ang kaligtasan ni Tom. Matapos matignan ng mga doktor, iniwan na nila ang dalawa para makapag-usap. Tom, may gusto ka bang kainin? Bibilhin ko sa labas. hindi na kailangan. Just stay here, Sky. Sagot ni Tom. Napalingon naman ang binata sa sofa, kung saan mahimbing pa ring natutulog si Nathaniel. Mabuti naman at ligtas kayo. Ikaw na nga itong nakarate sa hospital bed. Kami pang inaalala mo. Ines na saad ni Sky na hindi napigilan ang pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi kita mapapatawad kung iiwan mo kami ni Nathaniel. Napangiti si Tom at inabot ang kamay ni Sky. Hindi ko gagawin yun. Pasensya na kung nag-alala kayo dahil sa akin. Hindi na nakatiis pa si Sky at maingat niyang niyakap si Tom. Habang umiiyak, nakangiti namang hinahaplos ni Tom ang kanyang likod. Ramdamang pag-aalala ng dalaga. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang head of security ni Tom. Seryoso ang mukha nito, ngunit may bitbit na mahalagang report. Sir, mabuti at gising na kayo. Nahuli na ng mga tauhan natin ang katulong bago pa man siya makalabas ng gate ng mansyon. Pagkatapos ng maingat na interogasyon, she confessed everything. Ulat ng security head. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang tita niyo po, sir. At sa pagkakatawang ito, may kasabot siya, si Mr. Marco Salvante. Sila ang nagbayad ng katulong para itago si Nathaniel at sila rin ang nag-utos sa mga peking pulis na tumawag sa inyo para ma-set up kayo sa liblib na kalsada kung saan naghihintay ang truck. So tinangka talaga nila akong patayin. Mukhang ginawa nila yon dahil alam nilang wala nang poprotekta sa pamangkin ko kung mawawala rin ako. Sige, maraming salamat. Makakaalis na kayo. Nang umalis ang security head upang asikasuhin ang mga legal na dokumento, tuluyang nanghina si Sky sa kanyang kinaupuan. Hindi niya akalaing magagawa ng kanyang ex-fiancé at ng mismong tiyahin ni Tom ang ganoong bagay. Hindi lang ito ang unang beses na gumawa siya ng krimen, Sky. Wala lang akong ebidensya noon. Pero iba na ngayon. Ngayong hawak na namin ang testimonya ng katulong, lumalabas na ang bagong katotohanan. Unti-unti nang nagsisilabasan ng mga ebidensya. Ang tita ko rin ang utak sa likod ng aksidente ni Kuya at ng asawa niya. At hindi na rin malabong siya rin ang nag-utos na nakawin si Nathaniel noon. Mukhang hindi nagawa ng katulong na patayin yung bata. Bakit niya gagawin yun?
Kung para sa yaman, tiyahin mo siya, pero hindi naman siya direktang tagapagmana ng kuya mo. Hindi ko maintindihan kung bakit aabot siya sa ganong klase ng kasamaan. She is currently the Chief Executive Officer ng pangunahing subsidiary company ng Zapanda Group. Ang kumpanyang hawak niyang nagpapatakbo sa pinakamalaking pondo, ari-arian at investments ng pamilya namin. Kung mawawala ang pamilya ni kuya na siyang may-ari ng buong holding company at kung mapapatayo, mapapalis ako sa pwesto, ang buong kontrol ng corporate assets ay automatikong babagsak sa kanya dahil siya ang may pinakamataas na posisyon at shares na natitira. She wanted total corporate control, Sky. At mukhang nagamit niya rin si Marco dahil doon. Ang sama nila, Tom. Ang dumi at ang lupit ng mundong ginagalawan niyo. Pera at posisyon lang pala ang katapat ng buhay ng mga magulang ni Nathaniel para sa kanila. Kahit sarili nilang kadugo, nagawa nilang ipatapon sa kalsada at tangkaing patayin. Huminga ng malalim si Tom at mas hinigpitan ang hawak sa kamay ni Sky upang bigyan ito ng lakas. I know. Kaya nga matagal kong isinara ang sarili ko sa lahat ng tao dahil sa takot na baka lahat sila ay may motibo lang sa akin. But everything changed nung dumating kayo ni Nathaniel sa buhay ko. Ang mahalaga, may maganda pa ring nangyari. Dahil hindi sila nagtagumpay, napatayin ako. Nagsisimula na ring sumigaw ang mga baho nila. Sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan. Hindi ko alam, Tom. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa kasi muntik ka nang mamatay dahil sa nangyari. Hindi ko matanggap na bigla na lang may nangyaring masama sa'yo ngayong hindi ko pa nasasabi ang lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. Dahan-dahang itinaas ni Tom ang kanyang kamay upang haplusin ang mukha ng dalaga at maingat na punasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Masasabi ang ano, Sky? Na napakahalaga mo rin sa amin. Na hindi ko na pala kayang mawala ka pa sa buhay ko, Tom. Hindi na kami kumpleto ni Nathaniel kung wala ka. Isang malambing na ngiti ang sumilay sa mga labi ng binata sa kabila ng kanyang mga pasa at sugat. Inilapat niya ang kanyang muka at marahang idinikit ang kanyang noo sa noo ni Sky. You and Nathaniel are my world, Sky. Nung akala ko mawawalan na ako ng malay sa loob ng kotse, ang boses mo lang ang naririnig ko. I fought to stay alive dahil alam kong may naghihintay sa akin. At ipinapangako ko sa'yo, pagkatapos ng gabi na to, hindi ko nahayaang may manakit uli sa atin. We will face everything together, bilang isang totoong pamilya. Tumango si Sky, at doon, tuluyang isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ni Tom. Habang ang mga kamay ng lalaki ay pinulupot sa kanyang likod upang bigyan siya ng pinakamainit na yakap. Matapos ang madamdaming gabi sa ospital, mabilis na umikot ang gulong ng hustisya. Sa tulong ng mga nakalap na ebidensya at ang testimonya ng katulong na nahuli sa mansyon, tuluyang naipakulong ang tita ni Tom at nakasuhan din si Marco. Nabigyang katarungan na din sa wakas ang pagkamatay ng mga magulang ni Nathaniel at tuluyang naalis ang anumang banta sa kaligtasan ng bata. Pagkatapos ng trahedya, mabilis na lumipas ang 5 buwan. Sa kasalukuyan, si Tom muna ang namamahala sa lahat ng negosyo. Plano niyang ilipat at ipamana ang lahat kay Nathaniel kapag dumating na ang bata sa tamang edad para hawakan ang mga kumpanya at ari-arian ng kanyang mga yumaong magulang. Pwede ba kitang maistorbo? Nakangiting tanong ni Sky habang nakasilip sa pinto. Oo naman. Sagot ni Tom na tila nawala ng pagod sa muka nang makita ang kanyang nobya. Pumasok si Sky dala ang tray na naglalaman ng mainit na pagkain at kape dahil alam niyang aabot na naman ng hating gabi si Tom sa pagtatrabaho. Napansin ni Sky na subsob pa rin ito sa tambak na dokumento sa kanyang lamesa.
Normal na itong eksena nitong mga nakaraang buwan dahil bukod sa sarili niyang kumpanya, hawak din ni Tom ang kumpanya ng kanyang yumaong kapatid na mapupunta rin kay Nathaniel sa hinaharap. Gabi na, Tom. Magpahinga ka na. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo nitong mga nakaraang araw. Umangat ang tingin ni Tom at agad na napangiti. Iniwan niya ang kanyang hawak na tablet. Hinawakan ang kamay ni Sky at marahan itong hinila para paupuin sa kanyang kandungan. Napakapit si Sky sa leeg ni Tom habang puno pa rin ng pag-aalala. Hindi ba pwedeng kumuha ka ng maasahang tao para gawin ang iba mong trabaho? Baka magkasakit ka niyan dahil sa pagpupuyat mo. Napangiti si Tom at binalot ang kanyang kamay sa baywang ni Sky. Gusto kong nakikita at nakokontrol ko ang lahat, Sky. Ayokong magkaroon ng kahit maliit na pagkakamali o butas sa mga kumpanyang para sa akin na bukasan ni Nathaniel. At saka, I will never get tired. Hindi ako mapapagod dahil lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Alam ko naman yun. Pero wag mo namang kalimutang alagaan din ang sarili mo. I'm so proud of you, Tom. Sobrang bilib at proud ako sa lahat ng sakripisyo mo para sa atin. Pero kapag nakikita kitang ganito, nakokonsensya ako. Naisip ko na sana kasing talino mo ako para matulungan kita. Pero hindi. Napayakap na lamang si Sky sa leeg ni Tom. Habang tahimik na nakikinig, ay marahang natawa ang binata. Hindi ko magagawang magpalaki ng bata ng mag-isa. Ngayon, kahit na malapit na kami ni Nathaniel sa isa't isa, may mga pagkakataon na wala pa rin akong ideya kung paano siya dapat alagaan. Tungkulin ko ang siguraduhin hindi tayo magugutom, habang ikaw naman ang nagsisiguro na lumalaki si Nathaniel sa isang pamilya na puno ng pagmamahal at tunay na kalinga na hindi kailanman mabibili ng lahat ng yaman ko. Habang nakayakap pa rin si Sky, dahan-dahang hinawakan ni Tom ang kanyang kaliwang kamay. Sa isang maingat at banayad na pagkilos, naramdaman ni Sky na may isinuot ang kanyang nobyo sa kanyang daliri. Natigilan si Sky at kumala sa yakap. Napatingin siya sa kanyang daliri at doon ay nakita ang isang napakagandang diamond ring. Nanlaki ang kanyang mga mata at napalingon kay Tom. Tom, ano to? I want to make us official, Sky. Ilang buwan nating binuo ang buhay natin ng magkasama dito at gabi-gabi akong nagpapasalamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong mahalin kayo. I don't just want to be Nathaniel's uncle or your partner. Gusto kong maging asawa mo sa harap ng lahat. Gusto kong maging opisyal na asawa mo. Will you marry me, Sky? Will you spend the rest of your life with me? Hindi na napigilan ni Sky ang tuluyang maiyak sa labis na kaligayahan. Mabilis siyang tumango at masuyong hinaplos ang mukha ng lalaki. Oo naman, pakakasalan kita, Tom. Nagliwanag ang mukha ni Tom sa tindi ng saya na tila ba nawala ang lahat ng kanyang pagod sa trabaho. Inilapit niya ang kanyang mukha at sinalubong ang mga labi ni Sky ng isang matamis, masuyo at puno ng pangakong halik na siyang naghudyat ng simula ng kanilang habang buhay na pagkakasama bilang isang tao, ligtas at totoong pamilya. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Ang hardin ng mansyon na dating tahimik ay napuno na ng masiglang tawanan ng mga bata tuwing hapon ng linggo. Sa loob ng isang dekada, maraming bagay ang nagbago. Ngunit ang pagmamahal sa loob ng tahanan ni Tom at Sky ay mas lalo lamang tumibay. Kuya Nathan, pakiabot naman po yung propeller ng drone, dali! Sigaw ng 7 taong gulang na si Kiara habang nakaupo sa damuhan at pilit na inaayos ang kanyang laruan. Wait lang, Kiara. Huwag kang magmamadali. Baka mabali mo yung carbon fiber.
Natatawang sagot ni Nathaniel habang naglalakad bitbit ang mga tools. Sa edad na 16, si Nathaniel ay lumaking isang napakagwapo at matalinong bata. Namana niya ang likas at talas ng isip ng kanyang ama sa negosyo. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mapagkumbaba at mapagmahal katulad ng kanyang tunay na ina at ni Sky na siyang nagpalaki sa kanya. Siya na ngayon ang maasahang kuya sa kanyang 2 mas batang kapatid. Sa kabilang bahagi ng damuhan, ang 3 taong gulang na si Gabriel ay masayang tumatakbo habang hinahabol ang isang makulay na bola bago ito tuluyang nadapa at gumulong sa tapat ng paa ni Tom. Ingat anak. Baka maiyak ka. Masyado nang masakit. Natatawang saad ni Tom na kanyang tinawanan lamang ng kanilang bunso. Lumapit si Sky na may dalang tray ng mga sariwang juice at merienda para sa kanila. Napangiti siya nang magtama ang tingin nila ng kanyang asawa. Sa kabila ng paglipas ng panahon, walang pinagbago ang tindi ng pagmamahal sa mga mata ni Tom tuwing tumitingin ito sa kanya. Gusto mo ba ng maiinom? Mas interested ako sa'yo, misis ko. Tom, nakakahiya. Nasa harap tayo ng mga bata. Natatawang sagot ni Sky. Tito, Mami, may minors po dito. Bawal ang rated SPG. Kantsaw ni Nathaniel, dahilan para matawa rin sina Kiara at Gabriel. Natawa ng malakas si Tom at lalong lumapit para yakapin si Sky. Tatanda rin kayo at makakahanap ng taong mamahalin ninyo ng higit pa sa buhay nyo. Katulad ng ginawa ko sa mami nyo. Magiging ganito rin kayo kalambing. Sagot ni Tom, dahilan para matawa ang lahat. Tumingin si Sky sa kanyang pamilya. Kay Nathaniel at sa kanilang 2 maliliit na anak na bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Inihilig ni Sky ang kanyang ulo sa dibdib ni Tom at masuyong hinawakan ang kamay ng asawa. Ramdam ang pinakamalaking kapanatagan na matagal niyang ipinagdasal. Ang madilim na nakaraan ay tuluyan ng natapos at ang kasalukuyan na kanilang binuo ay isang napakagandang kwento ng tagumpay, paghilom at walang katapusang pag-ibig. Ang tunay na pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dugo o sa mga legal na papel, kundi sa tindi ng pagmamahal at sakripisyo para sa kapakanan ng isang bata. Sa kwentong ito, napatunayan natin na sa kabila ng marumi at mapanganib na mundong nakapaligid sa atin, ang katotohanan at hustisya